ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Pero paano kung nagsama sa iisang bubong ang parehong bata pa at ika nga'y sarad pa sa kaalaman pagdating sa pagbuo ng pamilya at hindi pa alam kung paanong maging responsableng asawa? Paano kung puro barkada ang laging kasama? Ano ang uunahin niya? Ang asawang kasama sa buhay o ang barkadang nagpapasaya sa kanya? Dear Papa Dudut, magandang morning po sa inyo. Alam mo, Papa Dudut, nung una ay hindi ako mahilig makinig sa radyo. Mas adik ako sa pagsa-cellphone at panonood ng TV. Nag-start lamang ako makinig ng programa ninyo simula nung mapasakay ako sa isang taxi at saktong programa ninyo ang pinakikinggan. Nung una ay hindi naman ako interesado. Text kasi ako ng text. Saktong nakalimutan ko din ang headset ko kaya dinig na dinig ko ang boses mo. At si Manong driver naman ay seryoso sa pakikinig. Hanggang sa maipit kami sa traffic at palobat na rin ang cellphone ko. Kaya nakinig na lang din ako, Papa Dudut. Natuwa naman ako at tinanong ko si Manong driver kung anong station ninyo. Barangay LS nga daw at tuwing alas 12 ka. Pero dahil updated sa kaganapan si Manong ay sinabi din niya sa akin na pwede siyang mapakinggan sa YouTube. At yon ang simula ng maalaalamat kong pagkahilig sa programa ninyo. Kanina pa pala ako na nagkikwento pero hindi ko pa nasasabi kung sino ako. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francia. 28 years old at sa kasalukuyan ay naninirahan dito sa Pagadian City. May isa akong anak na lalaki at buntis sa pangalawa namin. Iisang naging anak namin ang asawa ko noong una kaming nagsama dahil matagal kaming nagkahiwalay. Hindi kasi naging tagumpay ang una naming pagsasama dahil hindi kami magkasundo masyado at mahilig mag-inom kasi ang napangasawa ko at mahilig makipagbarkada. Immature at irresponsable. Inuuna pa niya ang pagbili ng alak kaysa sa pagbili ng gatas ng anak namin. May kaya sa buhay ang pamilya ni Kent. May mga paupahang bahay sila dito sa amin. Kaya naman noong magkasama kami ay bumukod agad kami at ibinigay sa amin ang isa sa mga pinapaupahan nilang kwarto. At doon ko napatunayan na tama ang kasabihan na makikilala mo lamang ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo ito sa bahay. Sa umpisa lamang kami sweet na sweet, ika nga. Doon ko nakita kung gaano siya ka-immature, kung gaano siya katamad at kaburara. At higit sa lahat ay kung gaano siya ka-mama's boy. Gusto sana kaming ipakasal ng mga magulang namin dahil buntis na rin ako ng mga panahon na yon sa panganay ko. Pero dahil sa nakita kong ugali niya ay nagdalawang isip ako kung pakakasalan ko nga ba ang lalaking akala ko'y mamahalin ako habang buhay. Pupunta lang ako kina Robert. Magbabasketball kami. Umpisa na kasi ng liga sa kabilang barangay ngayon. Basketball na naman? Tapos ano, inuman pagkatapos? Ano bang problema mo? Ang aga-aga nagbubunga nga ka dyan. Ang aga-aga mo rin kasing lumayas. Baka akala mo binata ka pa. Bakit? Binata pa naman talaga ako ah. Hindi pa naman tayo kasal. Kaya binata pa ako. Ang kapal na mukha mo. Araw-araw ka na lang ganyan. Inuman at barkada mo na lang inaatupag mo? Hindi mo man lang inalam kung may pagkain pa dito sa bahay? Huwag mo nga akong artehan dyan.
Marami akong pinamiling dilata at noodles dyan oh. Mag-isa ka lang dito sa bahay kaya tatanga-tanga ka na lang kung magpapagutom ka. Hindi naman yun ang point ko eh. Ang akin lang naman, mag-asawa na tayo, di ba? Dapat ako ang priority mo bagong barkada mo. Bakit? Hindi naman kita pinababayaan ah. Isa pa kapag wala naman tayong pera, binibigyan naman tayo ni mama, di ba? Yun na nga eh. Lagi na lang sa mama mo tayo umaasa. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Imbis na nagtatrabaho ka, barkadang inaatupag mo. Bakit naman ako mahihiya sa kanila? Nanay ko naman yun. Mas mahihiya ako kung sa nanay mo ako hihingi. Kahit nanay mo pa yon, hindi pa rin tama na sa kanya natin iasa kahit pambili natin ng asin. Ano bang problema at ang aga-aga pumuputok butsi mo dyan? Dahil maaga ka rin lumayas. Hindi ka pa nga nakakapaghilamos ata, alis ka na agad. Tanghali na nga gumising tapos kagabi halos madaling araw ka na umuwi. Ganyan pa dapat ang ugali ng isang lalaki may asawa? Napaka-irresponsable mo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Pinaglabang kita sa magulang ko at mga kapatid ko tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Walang asawang aalis sa bahay kung maayos at hindi bungangera ang asawang babae. Napakasilosa mo. Lahat na lang napapansin mo. Paano ako gaganahang tumigil dito sa bahay kung ganyan ang ugali mo? Akala ko pa naman mabait ka. Akala ko malambing ka. Kaya nga ikaw yung pinili ko eh. Tapos ano, eto na pala ako oh. May kinakasama ako ngayon na hindi pa nakakapagmumog, nagbubunga nga na. Hindi ka ba naiirita kasi sigaw mo? Hindi ba napapatid yung mga ugat mo sa lalamunan? Nakakahiya sa mga kapitbahay oh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng kapitbahay. At para sabihin ko sa'yo, hindi kita bubungangaan kung alam ko maayos ang ginagawa mo. Palibhasa kasi konsentidor din yung nanay mo kaya hinahayaan kang ganyan. Hoy! Huwag mo idamay ang nanay ko dito ha. Kung hindi dahil sa kanya wala tayong kakainin, tanga. Na hindi sana mangyayari kung responsable ka. Buntis ako! Paano tayo kung palagi kang ganyan? Ano? Buntis ka? Akala ko ba nag-uusap na tayo? Bakit ka nagpabuntis agad? Para ka naman tanga eh. Hindi ka masaya na buntis ako? Hindi ka masaya na magiging tatay ka na? Ay, paano ako magiging masaya kung ganito ang sitwasyon natin? Magiging maayos naman tayo kung uumpisahan mo magpakaama sa magiging anak natin eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung magtutulungan tayo, kakayanin natin to. Pero umpisahan mo baguhin ang buhay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Sana nga kayanin ko. Hindi na umalis si Kent ng oras na yon. Ilang araw kong napansin na medyo nag-iba ang ihip ng hangin. Bihira na itong umalis at kapag aalis ay madali lamang at bumabalik na. Naghanap din ito ng trabaho pero ilang beses nabigo dahil hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral hanggang sa nagdesisyon na lamang sina mama na bigyan kami ng puhunan para may pagkakitaan. Pero kapag pala talagang wala sa loob ang ginagawa, ay kahit na siguro mamuhunan ng 1 milyon ng mama ni Kent ay wala ring mangyayari. Lalo na kapag sa barkada pa lamang ay ubos na ang paninda at wala pang benta. Tama si Kent, nagera ko. Pero may dahilan naman kung bakit ako nagkakaganito. Nakikita ko kasing walang patutunguhan ng relasyon namin kung palaging inuuna pa niya ang pakikipagbarkada kesa sa pagbuo ng maayos na pamilya. Paano tayo kikita? Kulang na lang ipamigay mong lahat sa barkada mong paninda natin. Minsan ko lang naman sila nililibre ah. Siguro naman hindi ka bawasan ng 100 na pinanlilibre ko sa kanila, di ba? Oo, 100! 100 araw-araw pinapalamon mo sa barkada mo. Kung araw-araw yun ang gagawin mo, ibigay mo na lang din sa kanila pati tornilyo nitong bisikleta mo. Kapag ganyan ang gagawin mo, malamang 1 linggo pa lang lugi na tayo. Alam mo ikaw sumusobra ka ng babae ka eh. Huwag mo sabihing buntis ka, papatulan talaga kita. O di patulan mo? Akala mo naman natatakot ako? Isusumbong kita kay mama. Eh di magsumbong ka. Isa pa sa nanay ko naman galing ay pinampuhunan dyan ah. Kaya anong itinatalak mo? Ano ba yung kinagagalit mo ha? Wala namang mawawala sa'yo ah. Hindi na kita maintindihan eh.
Kapag umaalis ako, nagagalit ka. Ngayon naman nandito lang ako kasama ng barkada ko, galit ka rin. 100 piso lang naman ang nagagastos ko kumpara dati ah. Napakaramot mong tao ka. Di ako madamot. Ang akin lang, ilagay mo naman sa lugar yung pagiging galante mo. Umimihasa yung mga yan eh. Hindi mo ba napapansin? Inaaraw-araw nilang pagtambay dito? Kasi araw-araw silang may budget dyan sa negosyo mong pulpol. Hoy, hindi pulpol ang negosyo ko. Baka ikaw pulpol. Isa pa, natutulungan nila ako kasi nare-recommenda nila sa ibang tao tong negosyo ko. Mas may silbi pa nga ata sila kaysa sa'yo eh. Ah, ganon ah. Mas may silbi pa sila ha? Sandali lang. O ayan! Bit-bitin mo na yung mga gamit mo at sumama ka na dyan sa mga kabarkada mo! Tutal naman, mas may silbi pa sila kaysa sa akin! Napakayabang mo naman. Ako pa talaga palalayasin mo? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Sa nanay ko yung bahay na yan. Kaya kung may aalis dyan, ikaw yon, hindi ako. Ah, ganun ba? Mabuti nga siguro na lumayas na lang ako. Mas mabuti na ako na lang ang umalis. Sige, piliin mo ang barkada mo kaysa sa akin at sa magiging anak mo. Ewan ko kung saan ka pupulutin kapag wala ka na maipamudbud sa mga hinayupak mong barkada na yan. Eh di lumayas ka. Maigi nga yun eh. Para wala nang maingay sa bahay kapag umuuwi ako. Hindi ako magbubunga nga kung maayos ka. Kung hindi ka batugan. Kung hindi ka mabarkada. At higit sa lahat kung hindi ka mama's boy na palaging sa nanay mo nakaasa. Salamat sa'yo. Salamat dahil nakilala ko agad ang totoong kulay mo. At hindi ako magsisisi na iiwanan kita dahil kung wala akong silbi sa paningin mo, mas wala kang silbi! Yan ang nga bang sinasabi ko sa inyo mga bata kayo eh. Kaya aga ninyong magsipag-asawa. Akala nyo ganun lang palagi kadali ang buhay? Akala nyo kapag magkasama kayo, okay lang na magutom? O ano nangyari sa inyo ngayon? Sinabihan ko lang naman po siya na huwag niya palaging ilibre yung mga barkada niya eh. Araw-araw po kasi 100 na kukuha nila sa tindahan. Eh dapat hinayaan mo na lang siya para walang gulo. Kung malugi kayo, o edi magnegosyo na lang ulit. Bibigyan ko uli kayo hanggang sa matuto kayong humawak ng negosyo. Hindi po siya matututo kung palagi siya nga asa sa inyo, Mama. Baka naman po pwedeng pagsabihan niyo na lang siya na bawasan yung pakikipagbarkada. Okay naman ho kami kung wala sila eh. Ano ka ba naman? Alam mo naman na noon pa, mabarkada na yung anak ko. Kaya nga naging mag-asawa kayo kasi hindi ba magkabarkada kayo? O, isa pa, kilala mo din naman ang mga barkada niya kasi naging magkakabarkada naman kayo bago kayo nagsama, di ba? Iba na po kasi ngayon, Ma. Magkakaanak na kami. Gusto ko lang naman maging responsable siya eh. Hayaan mo na lang muna siya. Umuwi ka na doon. Bata pa rin kasi yung si Ken kaya ganyan eh. Eh syempre, wala pang alam yan sa pagiging ama at saka asawa. Matututo rin naman yan. Sa ngayon ako na lamang muna ang bahala sa mga gastusin ninyo ha. Kung ipaubos niya sa barkada ang paninda ninyo, hayaan mo na lang para wala nang gulo. Sasaan ba't matututo rin yan? Isa pa, ginusto mo rin yan di tiisin mo. Hindi na ako babalik doon. Uuwi na lang ako sa amin. Nag-text na ako kay Mama. Mamaya lang po parating na yon. Ano? Bakit nag-text ka kaagad? Baka naman isipin ng mama mo na inaapi ka ng anak ko, ha? Naku, Francia, hindi maganda yung ganyang ugali na pabigla-bigla. Dapat nag-usap muna kayo ng anak ko. Hindi na ho. Wala rin naman ho mangyayari. Kasi kung mismong kayo, hindi nyo gustong disiplinahin yung anak nyo, mas lalo na ho sigurong ako mahihirapang pakisamahan yan dahil kinukonsintin nyo siya. Uy, ikaw bata ka ha? Huwag mo kong sinasabihan ng ganyan. Nasa pamamahay kita. Kaya siguro ganyan ang ugali ng anak ko pagdating sa'yo kasi bastos yung bunganga mo. Hindi ho ako bastos. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Pag ganyan kang bata ka, abay mas maigi pa nga siguro na sumama ka na lamang sa nanay mo pauwi doon sa inyo. Ay nako,
Mga kabataan talaga, oo. Akala yata nakakain ng pagmamahal. Pagkatapos kapag nalaman na ang tunay na ugali, abay makikipaghiwalay. Akala yata ganun kadali ang buhay. Walang naging maayos na usapan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil mas pinaboran ng biyanan kong hilaw ang magaling kong asawa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko na mga araw na umalis ako sa bahay namin ni Kent ay parang may bahagi sa pagkatao ko na nakalaya na. Masakit na mahiwalay ako sa kanya dahil mahal ko si Kent kahit ganon ang ugali niya. Pero mas mahirap naman kung magsasama kami sa isang bubong na parang laging aso at pusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Kent, Papa Dudut. Nanganak na rin ako, lalaki ang naging anak ko. Si Kent naman ay pinilit kong iwasan kahit may pagkakataon na nami-miss ko siya. Nang mabalitaan ng biyanan kong hilaw ang panganganak ko ay tuwang-tuwa daw ito. Pinadalhan ako ng pera pero sinoli ko sa kanila. Mula kasi noong araw na umalis ako sa poder nila ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ako tatanggap ng kahit na ano mula sa kanila. Maayos ang pamilya ko at mabait si mama, okay na sa akin na kami na lamang ng anak ko. Di bali nang walang asawa, mahalaga ay may anak ako at nasa akin ang anak ko. Nabalitaan ko sa mga kakilala ko na iba-iba daw ang babaeng inuuwi nito sa bahay at nakasuksok pa rin sa mama niya. Sinubukan din itong makipag-usap sa akin at gustong makita ang anak namin. Kasamaan man ang ugali, pinagdamot ko ito sa kanya. Hindi ko siya hinayaang makalapit sa anak ko, Papa Dudut. Wala pa rin kasi siyang ipinagbago. Mahal ko pa siya, Papa Dudut, pero mas pipiliin ko pa na masaktan kesa naman makisama sa kanya na puro sakit naman sa puso ang ibinibigay sa akin. Mahirap magtaguyod ng anak ng mag-isa, pero kailangan mong lumaban para sa kanila. Naganap ako ng trabaho at awa naman ng Diyos ay nakakita ako. Natanggap ako bilang waitress pero dahil malapit lang naman ang lugar namin ni Kent ay hindi maiwasang magkita muli kami, Papa Dudut. Ateng, sight mo yung nasa table 2. Ang gwapo nung afa. Mukhang crush ka pa ata. Gwapo ba yun? Foreigner lang kaya gwapo. Mas okay pa rin ang Pinoy. Sus, Pinoy na naman. Tapos lolokohin ka lang. Malay mo naman, magkagusto sa'yo yan. Mangarap ka, Ateng. Isa pa, hindi ko naman type yung mga ganyan. Tsaka ayoko na mga nag-i-English. Baka duguin ako dyan. Ano ka ba? Hindi rin naman magaling mag-English ang mga yan eh. Mukha lang silang magaling mag-English kasi foreigner. Isa pa, mas bagay sa kanila. Parang tayo din lang yan. Tayo nga, Pinoy, hindi fluent sa Tagalog. Kaya tsikahin mo na yan. Kasi pag hindi mo chinika yan, ako nga aura dyan. Hala, sige, aurahan mo. Para kapag nakita ka ni Silvestre, kalbuhin ka. Ito naman, joke lang yun. Mas okay pa rin ang Pinoy. Kita mo na. Seryoso, Ateng. Mukhang may tama sa'yo yun. Kanina pa nakatitig sa'yo yung foreigner eh. Pwede ba? Ayoko na magjowa. Lalo na yung kanupa. Huwag na uy. Kahit gaano pa kagwapo yan, mapupudpud lang dila ako dyan. Mabuti pa ikaw na lang mag-serve sa kanya. Ayoko, ikaw na lang. Sige na, subukan mo lang naman. Tsaka hindi naman nakakamatay ang English. Tsaka huwag kang mag-alala kapag ubos na ang isang sakong English mo, andito naman ako eh. Kahit parang hinihilang kalabaw ang English ko, hindi tako titis. Baliw! Hoy, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Galing si Kent dito kahapon, hinahanap ka. Os? Talaga? Anong sabi? Bakit daw ako hinahanap? Kung pwede ka daw makausap. Anong sabi mo? Ano bang bilin mo? Diba sabi mo, pag dumating dito at hinanap ka, sabihin ko, wala ka, patay ka na. O edi yun ang sinabi ko. Sabi ko, patay ka na.
Syunga ka talaga. Sinabi mo talaga yun. O, alam nga namang sabihin ko, andun sa kanila, puntahan mo. Hanggang ngayon, in love pa yun sa'yo. Ganun ba sasabihin ko? Ewan ko sa'yo, Ateng. Puro ka kalokohan. Hindi na ako kinikilig kay Kent, no? Pwede ba? Kapag umiihi na lang ako kinikilig. Sus, wag ako, Ateng. Binanggit ko pa nga lang na pumunta dito si Kent, umilaw na yung mata mo eh. Pero seryosong tanong, paano kung makipagbalikan sa'yo si Kent? Hindi ko alam, Ateng. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahal ko pa naman siya eh. Kaya lang, hindi ko kayang tagalan yung pagiging immature niya at pagiging mama's boy niya. Paano yung halimbawang nagbago na siya? Tapos sabihin niya sa'yo na kaya na niyang panindigan at kaya na niyang maging responsableng ama. Hindi ko alam, Ateng. Basta sa ngayon ang alam ko lang, hindi pa ako ready para tanggapin ulit siya. Mahal ko pa naman siya. Kaya lang, hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko na makikisama uli sa kanya eh. Sa bagay. Pero sana, kapag okay na siya talaga, bigyan mo uli ng chance para man lang sa bata. Isa pa, mahal mo pa rin naman siya, di ba? Oo naman. Kapag nakita ko na okay na siya at gusto niya pa rin kaming balikan, andito pa rin naman kami. Kaya lang sa ngayon siguro, okay na ganito na lang muna kami. Sige, ikaw ang bahala. Sana lang maging okay na kayo. Pero sa ngayon, iserve mo muna dun sa foreigner tong beer niya. Baka mamaya matunaw ang yelo sa tagal ng tsikahan natin. Ikaw kasing hilig mo mang etchos, ayan tuloy, napapadrama na naman ako. Sige na, iserve mo na yan. Papadudot ilang beses daw bumalik doon si Kent at natatao naman na wala ako doon kaya hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon para magkita. Hindi pa siguro panahon para magkita kaming dalawa. Mahal ko pa rin si Kent at wala pa rin akong lalaking naiisip na papalit sa kanya o hahawak man lang sa akin. Si Kent pa rin ang gusto kong makasama kaya lang hindi ko kaya ang ugali niya. Madalas kong ipinagdarasal na sana'y magbago siya hindi lang para sa amin kundi para sa sarili niya. Kinausap ko si Mama at sinabi sa kanya ang tungkol kay Kent. Sinabi niya sa akin na wag daw akong papabola kay Kent. Maging aral daw sa akin ang nangyari sa aming dalawa. Pero kapag nga siguro ay nakatakdang muling magkita ang dalawang tao, ay mangyayari yon sa hindi inaasahang pagkakataon. Hello? Oh, Francia, ikaw pala. Baby, sino siya? Ako nga pala si Francia, ex niya. So ikaw pala yung ex niya. Yung naanakan niya? Oo, ako nga. May problema ba tayo doon? Wala naman. Nagpakilala ka kasi kagad na ex niya eh. So, sa susunod, hintayin mong si Kent na lang ang magpakilala sa'yo ha? Pasensya ka na, miss ha. Baka kasi hindi niya ako ipakilala sa'yo. Kaya ako na nagkusa. Ay, ganun pala yun? Sorry hindi kasi ako na-inform na hindi pala dapat ipinakikilala ang mga ex ngayon. Anyway, ako nga pala si May. His present and his future. Forever. Okay Tulad nga ng sabi ko sa'yo, ako yung ex niya. And malay mo, maging forever niya ako. What? Joke lang to naman. Sige, mauna na ako sa inyo. Kent, maganda yung girlfriend mo Mukhang sosyal. Tatagal kaya sa'yo yan? May, sandali lang May sasabihin lang ako kay Francia. Francia, sandali lang. Ano ka ba? Ilang beses kitang pinuntahan sa resto na pinagtatrabahuhan mo. Laging di kita natsyempohan. Ayoko rin naman pumunta sa inyo kasi nahihiya ako sa mama mo. Gusto ko lang sanang kumustahin yung anak natin. Ay, may anak ka ba sa akin? Parang wala naman. Mag-usap tayo. Bukas, pupunta ako sa inyo. Paano yung kasama mo? Kasi hindi pwede sa bahay namin ng sosyalerang palaka. Hindi ka pa rin nagbabago Kaya namimiss kita Wow namimiss. May kasama ka nga mukhang walis. Sasabihin mong namimiss mo ko. Tigilan mo ako.
Excuse me po. May, Andito lang po ako sa tabi nyo. Pwede huwag kayong magharutan. Baka kasi hindi ako makapagpigil, masampal ko kayong dalawa. Ha, lagot ka. Sorry ganyan lang kami mag-usap. Sige, mauna na ako. Hintayin na lang kita sa bahay bukas. Hindi siya pupunta. Okay, bye! Hello? Ate Gina, nakita ko si Kent. O edi masaya, nakita mo pala. Asan ka ba at parang ang ingay? Andito ako sa mall. May binili lang ako. Nakita ko si Kent may kasamang babae. Ang ganda. Tapos maputi at saka matangkad. O bakit parang naiiyak ka dyan? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos kasi hindi ko siya mahal, di ba? Alam mo naman ang totoo eh. Mahal ko pa si Kent. At ang sakit-sakit na nakita ko siya na may kasamang iba. Tapos ang ganda-ganda pa ng kasama. Oy, bakit nahihinaan ka ba sa sarili mo? Ang ganda-ganda mo kaya. Hindi ka nga lang katangkaran at morena ka. Pero maganda ka. Huwag ka magpakita sa kanya na affected ka. Lalo ka lang pagyayabangan ng mga yan. Hindi ko kasi mapigilan, te. Naiiyak nga ako ngayon, oh. Ang sakit pa rin pala. Ang hirap pala kasi hanggang ngayon tanga-tanga pa rin ako sa kanya. Kakainis. Gusto ko magwala. Yan ang huwag mong gagawin. Ang pangit tignan. Anong sabi ni Kent? Nag-usap kayo? Oo, kinausap naman niya ako. Sabi niya na miss niya raw ako. Pero ating naman ang ganda nung kasama. Papa Dudut, gusto kong magwala ng mga oras na yon. Pero hindi ko magawa dahil ang daming tao. Sa CR na nga lang habang umaatungal ako ay pinagtitinginan ako pero ang sakit-sakit kasi talaga. Parang binibiyak ang dibdib ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa kabila ng mga nangyari sa amin bakit ganon pa rin ang epekto niya sa akin. Mahal ko pa rin siya at siya pa rin ang gusto kong makasama. Ganon ba talaga ang pag-ibig? Kahit na ilang beses kang masaktan ay siya at siya pa rin ang gugustuhin mong mahalin kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman mo dahil sa kanya. Aaminin ko na nanliliit ako sa itsura ng kasama ni Kent. Lalo na akong nawala ng pag-asa na magkabalikan kami. Oo, Papa Dudut, umaasa ako na magkakabalikan kami dahil ayoko ng ibang lalaki sa buhay ko kundi siya lamang. Pero ang hirap pala. Ang hirap pag mahal mo pa pero nagpapanggap kang hindi na dahil sa pride mo at dahil mas nararamdaman mong may mahal na siyang iba. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madilim pa sa labas ay gising na ako kinabukasan. Ito kasi ang araw na sinabi ni Kent sa akin na dadalaw siya sa bahay. Super excited ako at parang dalagang nililigawan ng crush. Para akong tanga kasi matapos ang nangyari sa amin dapat ay galit ako sa kanya. Dapat ay hindi ko na siya papansinin kahit na ano ang mangyari. Pero sadya nga yatang mahiwaga ang pag-ibig. Sadya yatang mahirap ipaliwanag ang mga bagay-bagay lalo na kapag usapang puso na. Nahalata ni Mama ang kilos ko. Natatawang naiinis ito sa akin pero pinayuhan ako. Alam daw niya kung ano ang nararamdaman ko at tama naman si Mama. Kaya lang ay paano nga ba sawayin ang puso? Sana lang ay may magandang mangyari sa pagpunta ni Kent dito. At sana lang din ay hindi lang dahil kay baby kaya porsigidong makipag-usap sa akin. Sana ay nami-miss din niya ako. Sana at maraming sana. Ilang oras na lamang at darating na si Kent. At ilang oras din bago dumating si Kent ay kinausap ako ni Mama
ng masinsinan. Francia, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Baka nakakalimutan mo kasi kung ano nangyari sa inyo ni Kent. Alam ko naman po, Ma. Alam mo? O bakit kanina ka pa parang sinisilihan ng puwet dyan? Mama naman eh. Anong mama ka naman dyan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Bay talo mo pa ang hindi maihing pusa ah. Nahihilo na ako sa'yo sa totoo lang. Kasi kinakabahan ako eh. Mahal mo pa siya no? Ma, Alam mo anak, wala namang masama kung mahal mo pa eh. Ang akin lang ipaalala. Nakilala mo na siya nung nagsama kayo, hindi ba? pero mga bata pa kasi kami noon, Ma. Baka naman po kasi nagbago na siya. Matagal-tagal na rin po kaming hiwalay. Baka naman po nag-mature na siya. Ako nga, nagbago na, di ba? Ay, sa bagay. Pero nak, kapag dumating si Kent mamaya, relax ka lang ha? Kasi parang tense na tense ka eh. Si Kent lang ang darating anak, hindi presidente ng Pilipinas. Tsaka ano ba yung itsura mo? Para kang sasagala. Naka-makeup ka pa talaga. Maghilamos ka nga doon. Obvious na obvious ito. Maigi na yung makita niyang natural ang itsura. Pangit ba, Ma? Oo, pangit. Halatang pinaghandaan mo. Kurutin kita dyan eh. Wala, maghilamos ka habang wala pa siya. Sige na nga, Ma. Ay, si Kent na yan. Sige na, maghilamos ka na. Sasabihin ko na lang nabababa ka na. Para hindi halatang atat na atat kang makita siya. Salamat, Ma. Ikaw pala. Magandang araw po. Pasok. Tatawagin ko lang si Francia. Salamat po, Mama. Sige, maupo ka. Francia! May bisita ka! Andiyan na, Ma. O Kent, uminom ka muna. Hi, Kent. Francia, siya ba ang baby natin? Oh, siyang baby natin. Kenji, anak. Siya si Papa. Wow, ang gwapo naman ng anak ko. Kamukhang kamukha ni Papa. Nakakapanggigil. Kumusta ka na? Ganda ng kasama mo kahapon, ah. Ah, si May? Oo, maganda nga siya. Pero mas maganda ka. Kasi yun maganda lang dahil sa makeup. Buti na lang pala pinatanggal ni Mama yung makeup ko. Anong sabi mo? Wala, sabi ko maganda nga kapag simple lang. Ah, oo. Kasi ikaw natural ang ganda mo. Si May gumaganda lang dahil sa makeup. Kolorete lang niya nagdadala. Kaya huwag kang mainggit sa itsura nun. Hindi ako naiinggit sa kanya, no? Sinabi ko lang na maganda siya pero hindi ako naiinggit, excuse me. Tsaka mas maganda ako ron. Oo naman. Ay, siya nga pala. Pwede ba tayong lumabas ngayon? Kasama si baby? Mamasyal lang tayo. Okay lang ba sa inyo ni Mama yon? Oo naman. Sige, sandali lang ah. Bibihisan ko si Kenji tapos papaalam din tayo kay Mama. Okay, sige. Pero ang bilin ko ha, hinay-hinay lang. Baka mamaya magulat na naman ako, buntis ka na naman. Mama naman, hindi na mauulit yung dati, okay? Mas mature na ako mag-isip ngayon. Okay, sinabi mo eh. Basta umayos ka. At huwag masyadong pakyut. Dapat simple lang lagi ang kilos. At huwag masyado ding padimyur, hindi maganda. Opo, Ma. Salamat ah. O siya sige, lumakad na kayo. Yung dede ni Kenji at pamunas niya, huwag mong kalimutan. Tapos magdala ka ng ekstrang damit niya. Huwag din kayong masyadong papagabi ha. Mahahamugan ng bata. Opo, Ma. Kent, ikaw na bahala sa kanila ha. Sige po, Ma. Alis po muna kami sandali. Francia, yung bilin ko. Aalis na po kami, Ma. O siya, sige, ingat kayo. Namasyal kami ni Kent at ng anak ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil ng mga sandaling yon ay para na kaming isang tunay at buong pamilya. Hindi namin namalayan ang oras at magkasundo ang mag-ama ko.
2 taon ko ding itinago ang anak ko sa ama niya kahit magkalapit lamang ang lugar namin ay hindi ko hinayaang makalapit o masilip man lang ni Kent o ng lola niya ang anak ko. Ganon siguro talaga katindi ang galit ko sa kanila noon. Kaya hindi ko sila binigyan ng pagkakataon para makalapit man lamang sa anak ko. Alam ko noon na gumagawa ng paraan si Ken para makita o makausap man lamang kami pero ako mismo ang kusang naglagay ng pader sa pagitan namin. Nasundan ang pagkikita namin ni Kent, Papa Dudut, at umabot nga sa punto na may nangyayari na ulit sa amin. Pero ang masakit, may nangyayari sa amin pero wala nang kami dahil andyan si May na mahal niya. Be, alin ang maganda rito sa dalawa? Parehas naman maganda eh. Pero mas maganda siguro kung 2 na lang ang kunin mo. Naku, isang terno na lang. Ang mahal nito eh. Hayaan mo na, para naman kay baby. Para naman makabawi ako sa 2 taon na hindi ko man lang siya nabigyan ng kahit na panggatas lang. Pasensya ka na ah. Alam ko naman na naiintindihan mo ko. Oo naman. Tsaka wag na natin pag-usapan yung nakaraan. Di naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon. Sabagay. Sige, ito na lang 2. Bayaran na natin tapos kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ako rin nga eh. Kung doon na lang kaya tayo sa paborito nating lugar para walang istorbo. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Ano sa palagay mo? Pilyo ka talaga. Pero sige, gusto ko yan. Huwag tayo magtatagal ah. Kasi may trabaho pa ako mamaya. Panggabi ako eh. Oo na, sige na. Tara. Hello, babe! Uy, May? Oh, bakit parang nagulat kayong dalawa? Hindi niyo ba ako ina-expect na makikita today? Babe, kala ko ba sabi mo may importanteng lakad ka today? Don't tell me siyang importanteng lakad mo. Pasensya ka na May ha. Inaya niya kasi akong pumunta dito ngayon eh para ipamili ng damit si Baby Kenji. Pero pauwi na rin kami. Hindi ka ang kinakausap ko, girl. Itong boyfriend ko na ex mo. Sorry naman. Nagpapaliwanag lang naman ako. Baka kasi kung anong isipin mo. Ano naman sa'yo kung isipin ko? Ex ka na niya, no? Tsaka hindi ka ang tipo ng babae na dapat kong ipag-alala. Ang boring kaya ng itsura mo. Wow ha? Boring pala ang itsura ko. Anong tawag sa itsura mo? Happy? Happy fiesta? Kasi ang kulay mo eh. Para kang banderitas. Di bali ng boring kung ganyan lang din naman ang itsura sa'yo. May sense of humor ka pala. Hindi na ikwento sa akin yan ni Kent, ha? Ang alam ko lang kasi tungkol sa'yo nagger ka daw at walang kwentang asawa. Yun ang sabi niya sa akin, ha? Talaga? So yun palang pakilala sa akin itong si Kent? Nagger? Sorry. Ang ganda naman pala ng pakilala niya sa akin. Nagger pala, ha? Nagger. Bakit? Hindi ba? Hindi naman ako nagger. Sabihin na nating asawa ko na gusto ng responsable at hindi mamas boy na asawa. Talaga? Baka naman kasi kung ano-anong gusto mong gawin sa buhay at hindi ka kontento sa mga naibibigay niya sa'yo, kaya ganun siya. Talaga? Teka, payong kakilala lang ha. Alam mo kung ako sa'yo, mahanap ka na lang ng ibang lalaki. Kasi kung kagaya nitong lalaking to, ang makakasama mo, baka mawala ang kasosyalan mo. Baka pag magkasama na kayo, ni pambili ng makeup mo, sa mama niya kunin. Pero ang saya siguro kung malalaman mo na kami na ulit ni Kent, no? Hindi mo pa kami naabutan kanina? Ang sweet kaya namin bago ka dumating. Ito nga namimili kami ng damit para sa anak namin. Teka lang, Francia. Tumigil ka na. Huwag mo nang patulan si May. Lalaki lang ang gulo eh. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Kayo na ulit ng babaeng to, ha? Ang kapal ng mukha mo. Matapos kitang mahalin ng todo at ibigay sa'yo ang lahat-lahat, ito pang igaganti mo sa akin? At talagang sa babaeng ito ka pa bubalik, ha? Kala ko ba ayaw mo na sa kanya dahil sa bunganga niya? Tapos ngayon sasabihin niya sa akin na kayo na ulit? Ang kapal ng mukha mo, hayop ka! Hayop ka talaga, Hey, Ken! tama na! Sandali! Ano ka ba? Ang daming tao, nakakahiya! Nahihiya ka? Inago niyo ako!
Mas nakakahiya kayo! Ang kakapal ng mukha nyo! Minahal kita tapos hindi gaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah! Bakit ganyan ka? May, patawarin mo ako. Mahal kita pero aaminin ko sa'yo. Nung nakita ko yung anak ko, parang gusto kong mabuo yung pamilya namin eh. Sana mapatawad mo ako. Hindi kita mapapatawad, hayop ka! Magsama kayong dalawa! At ikaw na babae ka! Ang landi mo! Iniwan-iwan mo tapos ngayon babalik ka na parang wala lang sa'yo! Napakalandi mo! Hayop kayo! Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na mangyari ulit to eh. Kaya lang hindi ko napigilan. Pasensya na rin kung nakapagsalita ako ng masama. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Babae ako at masakit rin para sa akin kung sa akin mangyayari to. Alam mo naman pala eh! Bakit pinatulan mo ulit siya? Mahal ko siya! Hindi ko kaya mawala siya sa akin! Pumapayag naman ako na magkita kayo para sa bata eh! Pero wala nang dapat mamagitan pa sa inyo! Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag basta ang alam ko, nahuhulog na uli yung loob ko kay Kent. Teka, sandali. Pasensya na kayong dalawa. Dahil sa akin naging magulo ang buhay nyo. Inaamin ko, kasalanan ko to. Pero please, pag-usapan natin to ng maayos, yung hindi dito, sa ibang lugar. May tamang lugar kung saan pwede kayo mag-away at kung saan pwede nating pag-usapan to. Please naman oh, pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Alam kong pareho ko kayo nasaktan. Pero pwede ba? Kumalma lang kayong dalawa. Wala akong pakialam sa mga taong yan! May halika nga rito sandali. Ano ba nasasaktan ako? Bitawan mo nga ako! Pag-usapan nila ako kung gusto nilang pag-usapan. Ano ba? Isang bagay lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo, Kente. Sino mas mahal mo sa amin na Francia na yan? May, hindi ko kailangan mamili. Yung sinabi ko kaninang nararamdaman ko na gusto kong mabuo yung pamilya namin, bugso lang ng damdamin yun dahil unang beses ko nakita yung anak ko. Alam mo naman na ikaw ang mahal ko eh. Lilinawin ko sa'yo, magkasama lang kami ni Francia dahil sa bata. Wala kaming relasyon. Kahit itanong mo sa kanya, hindi kami ni Francia. Tapos na kami. Puro para sa bata lang yung pinag-uusapan namin. Talaga? Hindi mo ba ako binobola? Bobolahin ba naman kita? May, tama na to. Ang daming tao. Nakakahiya na. Sige, siguraduhin mo lang na hindi mo ako binobola dahil may kalolog yung kasakin. Kilala mo ako? Oo, sigurado ako hindi kita binobola. Ganito na lang, ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Baka nagugutom ka na. Isama natin si Francia. O teka lang, kakausapin ko lang sandali si Francia. Francia, tara, kain na muna tayo. Tayong tatlo nila May. Hindi na. Kayong dalawa na lang. Magpasalamat ka at may delikadesa pa ako. Gustong gusto kitang sampalin ngayon. Dinig na dinig kong pinag-usapan yung dalawa. Kapal ng mukha mo. Parang ako pang lumalabas na nakikiamot ng pagmamahal sa'yo. Ngayon ko lang nalaman kung gaano talaga ako katanga. Sana hindi ko na lang hinayaan na magkita tayo uli. Kung alam ko lang na hindi ka pa nagbabago at mas lumalayang ugali mo, sana hindi na lang kita uli minahal. Wala ka pa rin pagbabago. Ano ka ba Francia? Kumalma ka nga lang muna. Kailangan ko lang sabihin lahat yun para kumalma si May. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo naiiskandalo. Pagbigyan mo na lang muna ako ngayon para ayusin to. Pangako ayusin ko to. Makikipagkalas ako sa kanya. Kayo ng anak kong gusto kong makasama. Maniwala ka naman sa akin. Ewan ko sa'yo. Pauna na ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Bahala ka na sa buhay mo. Kasama kayong dalawa. Pangako ayusin ko to. O sige na magkita na lang tayo. Ha? Bukas pupunta ako sa inyo. Isasama ko nanay ko. Gawin mo. Huwag mong sabihin. Oo, gagawin ko talaga. Pangako. O sige na, mauna ka na. Babalikan ko na si May. May, tara, kain na tayo. Uuwi na raw si Francia. Hindi na sasama sa atin. Sumakit daw yung ulo niya. Mabuti naman, para walang asungot. Hayaan mo na yun. Halika na. Natapos ang araw na yon na may kinikim-kim akong galit na naman sa dibdib ko. Galit kay Kent dahil sa mga sinabi niya kay May. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit.
Magdamag akong hindi nakatanggap ng tawag mula kay Kent at yon ang naging dahilan kaya hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Pakiramdam ko ay nakalutang ako. Hindi na sana ako papasok sa trabaho noong araw na yon kaya lamang ay naisip ko na kailangan ko magtrabaho para sa anak ko. Alam ko naman na tutulungan ako ni na mama kaya lang ay hindi ko pa rin kayang iasa na lamang sa kanila lahat ng mga gastusin. Pag-uwi ko ng bahay ay para rin akong nakalutang at wala sa sarili. Para bang pagod na pagod ako at gusto kong sumigaw. Dumiretso ako sa kwarto at hindi ko na muna pinuntahan si baby. Gusto ko munang mapag-isa, makapagpahinga at makapag-isip. Humiga ako sa kama at hindi ko man lang nagawang makapagpalit ng damit. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa katok ni mama, nasa baba daw sina Kent kasama ang mama nito. Napabalikwas ako Papa Dudut dahil noon lang nag-sink in sa utak ko ang mga sinabi ni Kent kahapon na pupunta siya dito at isasama ang mama niya. Hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan. Natatakot ako kung ano ang pwedeng mangyari at natakot ako sa sasabihin ni Kent. Baka pumunta lamang siya dito para sabihin sa akin na sosuportahan niya ang bata. Pero bahala na. Bala ko na sampalin ng malakas si Kent kapag nagkamali siya ng sasabihin. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Kent para mag-usap. Nalaman ko na break na sila ni May at tinutuon niya ang sinabi niya na inuuto lamang niya ito para manahimik. Nung una ay nagdududa pa ako pero noong alokin niya ako ng kasal ay para akong tumama sa loto na walang kabig kundi ang nakakakilig na pag-ibig. Ibinalita niya din sa akin na nag-aaral na muli siya at pinagbubuti niya para sa amin ni Kenji. Nakasal kami ni Kent at gaya ng dati ay nagsama muli kami sa isang bubong pero napakalaki ng ipinagbago nito. Muli namin binuksan ang negosyong noon ay pinagumpisahan namin pero hindi na kagaya ng dati ang sitwasyon. Kasama ko na ang Kent na responsable at mapagmahal na asawa. Sa ngayon Papa Dudut ay magdadalawa na ang anak namin at nagkaroon pa rin kami ng tampuhan paminsan-minsan pero hindi na kami nag-aaway ng kagaya noong una. Naging maayos na ang aming pagsasama at naniniwala na ako sa kasabihang love is lovelier the second time around. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. At sana'y nagustuhan ninyo at ang ating mga kabarangay ang buhay pag-ibig ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Francia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuso, mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1 Forever,
Kumusta po kayong lahat mga kapuso? It's been a while since the last time na nakita po tayo sa FB Live. And let me know that you are watching mga kapuso. Ang gagawin nyo lang syempre, makialam at mag-post ng inyong mga comments dito po sa Facebook account ng inyong Barangay LS 97.1 Forever. Palakpakan muna tayo. Ayan. Palakpakan na may kasamang mga hiyawan mga kapuso. Galing po sa ating mga kapuso, mga kabarangay. Ngayon po ay araw po ng Tuesday. Ayan, at kanina nauna nang mag-live si Papa Carlo sa inyong Papa Dudut. At congratulations, ano, ang dami pa ng mga napagbigyan ng regalo ni Papa Carlo, ano, doon sa kanyang live kanina. At kayo din po, ano, malay nyo, mamigay din ako. Ito po ay walang kinalaman ng Barangay LS. Kumbaga, regalo lang natin. Pero siguro, mamaya yan sa Facebook Live ni Papa Dudut sa Facebook account ko naman. Pero as of now, dito po sa Barangay LS na Facebook account, ang gagawin lang natin mga kapuso, syempre, makapagkumustahan po tayo. Magparamdam kayo that you are watching right now. Si Marjorie Velasco Orel is watching right now. Ganon din, nakatutok sa atin si Irish Fernandez. Ayan, daming nanonood ngayong tanghalian Sige po, let me know that you are watching at mag-post na ng inyong mga comments sa Facebook po ng Barangay LS 97.1 Forever. Ayan, si Irish Fernandez nga, si Lalaine Marshall, hello Papa Dudut, good morning din sa'yo. And pa-shoutout po sa aking anak na si April Angel Archie, si Aisha, nakikinig po sila ngayon. Ayan. Daming mga nagla-like, no? Salamat po sa inyo. Yung mga naglalagay ng mga puso, mga pinupusuan po ang live ni Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. Kumusta ang inyong breakfast ngayon? Ako po, nakapag-brunch na ako. Pinaghalong lunch at breakfast. Napakasarap ng ating ulam kanina, no? Ulam namin, tuyo. May upong gulay na galing sa probinsya namin. Kaya maraming salamat sa nanay ko. Nangyari kasi, nag-deliver ng mga gamot yung aking kapatid at saka yung kanyang asawang doktor sa probinsya. So, legit naman yung kanilang mabilisang pag-uwi, balikan. Dahil kailangan ng gamot ni mother. Nakapagpadala pa rin si mother dito sa akin ng mga gulay. Nako, napaka-sustansya, no, mga kapuso. Anyway, yung aking kasambahay dito, nagsasalita. Gusto mo bang mag-hi? Nagla-live si kuya, di ba? Sungit ni Papa Dudu. Hindi, nakakalimutan na nagla-live ako eh. Anyway, mga kapuso, sa mga nanonood po ngayon, magparamdam po kayo na kayo po ay kasama natin. Si Jonah Dimla, good morning Papa Dudut, namimiss ko po ang kwento sa Barangay Love Stories. Pa-shoutout po sa mga taga Pampanga, si Jonah Dimla. Alam po ninyo, ang Barangay Love Stories po ay napapakinggan pa rin po sa radyo. Mas marami nga tayong mga napiplay ngayon ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-aasa sa Barangay Love Stories. Kaya siguradong lagi nyo pong kasama araw-araw si Papa Dudut sa inyong mga radyo. Oo. And ganun din, good morning kay Perla Ligaspi, kay Janet Parafina. I-like, i-share at mag-post ng comments ng shoutout para malaman po ni Papa Dudut na kayo po ay nanonood sa mga oras na ito. Tubig break muna ako, no? Mamaya mag-live uli ako sa Papa Dudut naman na Facebook. Mamimigay ako ng load. Kaya huwag kayong aalis. Pagkatapos nito, lipat naman kayo sa Papa Dudut na Facebook account, mga kapuso, ano? Good morning kay Noli Cacao. Pag-greet naman po sa pamangkin ko na si Rhea Raven G and Diane at sa anak ko na si Brent at si Byron. Maraming salamat for watching. Si Romeo Saporsanto Sanyas Jr. Maraming salamat for tuning in. Paramdam ko nasa radyo pa rin ako. For tuning in. Kumusta po yung audio natin? Mag-comment po kayo kung medyo masama ho ang dating ng audio natin, kung malabo ho ba. Ayan, balitaan nyo po ako na kayo po ay nanonood ngayon. Si LV
Bibal. Pa-shoutout po, nakikinig po kami sa Barangay 321, Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila. God bless po and stay safe. O, yung mga taga Manila, ayan. Kumusta po kayo? Ayan, pag-ingatan po ninyo ang inyong mga sarili ha, at huwag lalabas pag wala namang importanteng pupuntahan. Oy, si Rodel. Rodel is watching right now. Okay daw ang audio at saka video mo. Siyempre, napag-aralan ko na may mali pala ako dun sa nakaraan na settings. Kaya ngayon, malinaw na po tayo mga kapuso. Let me know that you are watching mga kapuso. Parang si Rodel, magparamdam ho kayo sa akin na kayo po ay bahagi po ng ating programa. Itapat ko ng konti yung ilaw sa mukha ko. Ayun, gumawa po na ako Pag malapit na malapit yung ilaw, gumagandang lalaki ako, pumuputi ako. Ayan, let me know that you're watching right now para makapag-shoutout si Papa Dudut sa inyo, 'di ba? Maganda kasama niyo ako ngayong oras na ito. Ayan, kumusta ho ba kayo mga kapuso? Yung iba sa inyo dyan na dati tamad na tamad pumapasok sa trabaho, ngayon iba yung pakiramdam. Parang gusto nang pumasok. Nag-iba bigla yung nag-iba bigla yung mindset, sumipag bigla, O, di ba? Ang hirap ng walang trabaho. Kung sanay naman kayo na nagkatrabaho kayo kahit nasa bahay kayo, hindi naman kayo masyadong apektado niyan. Pero kung yun nga, dapat lalabas kayo para maghanap buhay, very affected po talaga sila, Oh, good morning kay Hazel Olarve watching from Naga City. Ang lapit naman ang audience natin dyan. And speaking of Naga, sa Barangay FM Naga po, napapakinggan din po ang Barangay Love Stories. So, isipin nyo nakakarating po tayo kung saan saang panig po ng Pilipinas. Kumusta ho kayo mga kapuso natin dyan, At sana po nasa maayos po kayo kalagayan. Yung mga kababayan po natin sa Naga, sa Bicol. Si Rarian Larissa is watching right now. Si Wengay Babina! Hello. Si Jadap Marlon, tama nakikinig ng Papa Dudut sa Barangay LS 97.1 forever. Thank you. And salamat po kay Mary Ann Pineda. Si Annalie Belgrado Cruz is watching right now. Salamat po. Iba yung tunog nung effects natin ngayon, parang Jojo A. May mga paganon, Anyway. Ayan, sabi ko nga sa inyo mamaya after ng live natin sa Barangay LS, lipat naman kayo sa Papa Dudut dahil meron din tayo mga inihandang mga sorpresa para sa inyo dyan. Kaya marami tayong mga pag-uusapan ngayong maghapon na ito. Live na live tayo dito po sa Facebook ng Barangay LS 97.1 forever. Ayan. Alam nyo ba na na pwede akong tumanggap ng kausap sa Skype? Oo. Baka buksan ko nga yung Skype ko. Baka may gustong magpa-shoutout. May iba lang, Baka lang naman, Baka lang naman gusto ninyo para maiba, Yung aking Skype ay Renz Mark Rica Frente. Oh, ayan Hanapin nyo yun, Renz Mark Rica Frente sa Skype. Kung may Skype kayo baka lang naman, try lang natin. Pwede ko kayong kausapin. Ikaw nga, babe, subukan mo tumawag sa Skype. Tawagan mo ako sa Skype, ilalive kita. Wag daw, sabi ni Jem. Hindi, kayo na lang po. Kumustahan muna tayo ngayon, sa mga nakatutok po sa ating programa dito po sa Facebook Live ng Barangay LS. Shoutout muna tayo sa inyong lahat. Kay Tektay Luz, hello, good morning from from Taktay Luz. Lalaine Marshall, pabati po sa mga masipag na sina Susana Marshall. I love you po, mother. Dahil lang tubig break lang. Alam nyo, magandang weather natin ngayon, in fairness. Napakainit. Ganitong weather, masarap magsampay sa mga naglalaba. Habulin nyo yung araw. Kasi pag medyo naging hapon na kayo, alam nyo na, mag-aamoy alimuom.
Kay Irene Miranda Bosta Linyo, pa-shoutout po sa asawa ko na si Darrell Bosalinho na busy maglaro. Alam ko nilalaro niya. Naglalaro yan ng ML. O kaya nilalaro ang puso mo. You know. Good morning sa anak ko na sa Pasong Garcia Hernandez Bohol. Sa mga anak daw niya. Si Geraldine Dumandan is watching right now. Thank you very much po. Paki-share po ito, no, mga kapuso. Paki-share. Nang sa ganun, tayo po ay magkakasama-sama at makapag-hi, hello po kayo sa inyong mga special someone. Hello, Papa Dudut. Kumusta po kayo? From Sad Puso. Abay, eto. Nakakataba naman ng puso. Nakakikinamusta mo, ano? Okay lang naman. Noli Kakao, paglit naman pong pamangkin ko na si G, Rhea, Raven at sa mga kids ko, si Brent at si Myron dito sa Talisay, Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. Ayan, kamali ako ng pindot doon. Dapat palakpakan niya, tsaka yehey. Ayan, and Juris Jane Toledo. Ayan, nanonood din ngayon ng live natin, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong Papa Dudut. You know, abay, nagbalik ako, mga kapuso. Nalobat pala yung laptop ko. Anyway, nagbabalik po si Papa Dudut. Pasensya na ho kayo at marami pong salamat sa mga nanonood pa rin ng live ni Papa Dudut. Ganun ho talaga, live ho kasi nangyayari yan at live din ho akong naputulan ng internet. Hindi. Nalobat ho yung laptop na ginagamit ko. Pasensya na ho kayo, mga kapuso, ano. Hindi ho namalayan sa sobrang mainit na yung usapan natin, nalobat po ako, mga kapuso, pero still, maraming po salamat sa mga nanonood ngayon. I-share nyo po ito, ano, i-like, i-share ang ating live nang sa ganon makarating po sa mga kaibigan ninyo, mga kapuso natin, na sila po ay kasama natin ngayon at makapagkumustahan. Kung meron po kayong mga kamag-anak na hindi nyo nakukumusta, lost contact po kayo ngayong may quarantine, abay, maganda po, mga kapuso, na si Papa Dudut po ang magsha-shout out para sa inyo. Di ba? Magandang tanghali, Papa Dudut, from Eliza Olasco. Or Olaso. Pasensya na. Yeah, Olaso. Si Mark Lester Espinosa, di na ako napapansin ni Papa Dudut. Gusto ko lang naman batiin ang aking mga kapatid sa mataas na kahoy, Batangas. O ayan, napansin na kita, ha? Tubig ko pa ito. Yung tubig. Kanina pa ako nasasamid. Parang may nakakaalala sa akin. Salamat po. Thank you. Ayan. Sige po, magkumustahan po tayo, ano? Hayaan yung batiin ko po kayo. After natin dito, lipat kayo sa Papa Dudut. Meron tayong konting regalo doon para sa inyo. Mamigay tayo ng load. Mamigay tayo ng jowa sa mga wala pang jowa. Anyway, mga kapuso, ayan, medyo late dumarating yung ibang mga messages na sa akin, ha, pero binabati pa rin natin si Eliza Ulaso, si John Del Aspera, pa-shoutout po, watching from Palawan. Hello po sa mga taga Palawan, Palaweños. Si Jeneline Cris Ramirez, hi Papa Dudut, pa-shoutout po. Si Maria Elena Reyes, babati po, Papa Dudut, sa Reyes family ng San Pablo 2, headed by Florante, Ellen, and Abby. Good afternoon po. Ingat po. Sana mapansin niyo po ako from Maria Elena Reyes. Si Rina is watching right now. Thank you very much. Si Aurora Bambao. Ako din, Papa Dudut. Heart. Daming heart, ha. Salamat po sa panonood. Watching from Davao, Eliza Olaso. Davao pala ito. Salamat po sa mga taga Davao. Napapakinggan din tayo sa Davao, yung Barangay Love Stories natin sa Barangay FM Davao. Kaya marami pong salamat sa mga Davaoeños na nanonood po ngayon, mga kapuso, ano. Shout out, Papa Dudut, watching from Palawan, si John Del Aspera. Hello. Ang lalapit ng audience natin, ha. Oh, ayan.
Ang lalapit po ng mga audience natin ngayon, in fairness. Si Anjo Lumibaw Manlangit, pambihira. Nanonood din po sa mga oras na ito, no? Ito po hari ng TikTok, mga kaibigan. Hanapin niyo po yung kanyang TikTok account, Anjo Manlangit. Yung ba yung TikTok account ni Anjo? Ayan. Nanonood din po ngayon, ano? Shoutout po. Baka may gusto kang ipa-shoutout, i-share mo to at isa-shoutout natin. Sa mga nanonood po ng live ni Papa Dudut. Okay po ba ang dating ng audio natin? Encoding overloaded. Consider turning down. Ayan. Video settings or using ano to? May mga disclaimer tong OBS eh. Oo. Baka naglalag tayo ha. Let me know kung malinaw pa rin tayo ha. Si Rodel, malinaw pa rin ba tayo, Rodel? Yan ang aking guardian angel sa live. Ayan ha. Shoutout po sa lahat ng mga kapuso natin na nanonood po ngayon. Marami po salamat sa inyo. At again, ingat ho kayo ha. At huwag maging pasaway dahil sa balita marami pa rin mga pasaway. Kung wala ho kayong mga passes, tawag doon community pass, quarantine pass, wag ho kayong lalabas ng bahay. Yung ibang mga city meron ng mga parang number coding kung kailan ka lang pwedeng mamalengke. May mga ganong city, no? Samantala yun nga, kung hindi importante ang paglabas, stay put lang kayo sa inyong mga tahanan. Nang sa ganon matapos na ho itong ating paghihirap na dinadanas dahil gusto na ng marami sa atin na makabalik na sa dati ang ating mga buhay. At mangyayari lamang po yan kapag pag na-flatten na yung curve, no, ng data ng mga nagkakaroon po ng COVID, no. Si Delia Ancheta, Papa Dudut, pabati naman po dyan sa Mendoza Street sa Buting Pasig. Be safe always. Yan ang uso ngayon sa mga emoticon, yung meron ng mask kahit emoticon. Kasi yung kanyang message sa akin may ganun may mask na. Jane Macnog, pa-shoutout po sa family ko sa Tarlac. Kay Audrey and Nicole Yumol. Ayan, salamat po sa inyo pong panunood sa inyong Papa Dudut. Okay. Nagsimula tayo ng broadcast natin around 11, no? So, we still have 15 minutes to go bago tayo mag-goodbye dito sa Facebook ng Barangay LS. Tapos lipat kayo sa Facebook ko, Papa Dudut, dahil may konti tayong pamigay sa inyo, may pa-hubs tayo ng konti, no? Ayun naman regalo sa hirap ng buhay ngayon. At syempre, yung paglo-load, hindi na yan, paano ko ba sasabihin sa inyo? Necessity siya, pero mabubuhay ka kahit wala niyan. Pero importante pa rin yung load kasi makakapag-connect kayo doon sa mga special someone ninyo. Kaya mamaya, baka magbigay tayo ng load doon sa Facebook ni Papa Dudut. Okay? Kaya i-like nyo po, no? At sa mga nanonood ngayon, i-like nyo din po ang Facebook ng Barangay LS. I-like nyo po ito ngayon now na po. At i-share nyo po ito para marami po ang nakakaalam na kasama nyo pa rin po lagi ang mga DJs ng Barangay LS 97.1 forever. Hindi lang si Papa Dudut, kundi lahat po ng mga DJs ng Barangay LS ay lagi ninyong kasama araw-araw dahil kami po kahit yung iba sa amin ay hindi nakakapasok sa radyo, nakakapag-broadcast naman po dito po sa Facebook Live, di ba? Bagamat ang inyong Papa Dudut, napapakinggan nyo pa rin po sa radyo dahil may mga rerun episodes po tayo ng Barangay Love Stories. Maganda at least kahit sa live, makapagkumustahan po tayo mga kapuso. Okay? Mabati po sa mga taga Batangas, Melody Mendoza. Ayan Jenaline Chris Marquez Ramirez, pa-shoutout po sa kapatid ko na naghuhugas. Ayan, naghuhugas daw yung kapatid niya. Anong hinuhugasan? Plato. Ayan. Naghuhugas po ng plato, Joella Irish. Ngayon lang po yung naghuhugas, sabi niya, Abay, masipag pala paminsan-minsan. Ngayon lang masipag. Ayan, salamat po. And VJ Aguilar Dalusong, shoutout po sa mga taga Concepcion. Ayan, Concepcion Tarlac siguro to, no? Si Aris de la Rosa, isang magiting na kapuso natin, si Aris de la Rosa,
Paps, tubig, dagat lang daw ang gamot sa COVID-19. Naku wala ho tayong ebidensya dyan ha. Wala hong ebidensya, walang ganon. Ikaw ha. Wala pa, i-announce yan ng gobyerno at ng balita kung ano ba talaga. Si Delia Ancheta, pa-shoutout po dyan sa mga taga Mendoza Street, Buting Pasig. Naulit ko na to, ano? Sa mga nanonood po ngayon, i-share nyo po itong live ni Papa Dudut. Si Kim Reyes, hello po sa mga inyo, mga lodi, Kim Reyes. Papa Dudut, pa-shoutout naman sa girlfriend ko na napuyat din sa kaka-TikTok from Anjo Lumibaw, Manlangit. Late dumarating yung mga messages niya, totoo lang. Kaya nire-refresh ko na lang, no, para mabasa natin. Juris Jane Toledo, ha. Why po? Ayan, sabi niya. I'm watching from Caloocan, si Eleanor Samonte. Medyo lag po kayo, Papa Dudut. From Lalaine Marshall. Talaga? Naglalag. Talaga? Bilang napasilip po dun sa live stream eh. Tingnan ko nga kung may nagalaw ako dito. Mali. Okay naman. Pag naglalag ako, ano na yan? Sa internet ko na. Wala na, ano? Wala na muna tayong pa-shoutout. Nire-refresh ko pa para lumabas talaga eh. Oh, good morning kay Ate Cecil. Oh, hi po kay Governor Romy Gapud, may-ari ng Dalin Liner. Ayan, from Ate Cecil Ricote. Sheila Moreno Dig, Papa Dudut, sabi niya, I love you. Talaga naman ha, may pa I love you, ano? I love you too. Ayan ha. And Narciso Valenzuela, pabati po sa mga tropa ko dyan sa 13 Martires Cavite, sina Marcelino Costales and Dan Hill Salazar and Jerry Mahias Rehano. Ayan na, salamat po sa mga nanonood sa atin sa ating live, mga kapuso. Si Wenz Francisco Fabiano, pa-shoutout po Lodi, all the way from Angeles, Pampanga. TY po, I wish sana mawala na ang lockdown at nang makauwi na po at wala na raw problema. Yan ang sabi niya, no? Lahat naman tayo, yan ang wini-wish natin. Kaya sana, wish natin na, alam mo yon, mabawasan yung mga pasaway na lumalabas kahit wala namang importanteng gagawin sa layasan. Yung iba kasi labas ng labas. Si Tenchi Calmaceno, hi Papa Dudut sa mga taga Pampanga. Nahiya po ako kay Angelica ng TIP po. Student po kasi, aminin ko na po na crush ko po ba siya? Ay, binasa ko na. Malamang alam na niya, no? Yeah, kay Tenchi Seno, Papa Dudut. Sa crush daw niya si Angelica ng TIP po. Ayan, nabati ko na, no? Congratulations, na ipagtapat mo na mahal mo siya. Sa pamamagitan ng inyong Papa Dudut. Ako ang nagsabi niyan. Okay? Si Dan Tamayo, nanonood ngayon. Hello, Dan Tamayo. Yan ay napakabait na bata. Maraming salamat sa panonood. And hi Papa Dudut. Okay. Nire-refresh ko pa. Pasensya na ho kayo kasi hindi lumalabas yung mga comments ninyo kung hindi ko pa i-refresh. Listening from General Trias Cavite, si Angelica Pat Raycola. Ayan. Salamat po sa mga nanonood sa atin dyan. Si Jenny Baral, hi Papa Dudut, pa-shoutout po sa mga Baral family dyan sa Tiges, Paho, Camotes, Cebu. Lapit ng ating mga audience, ano, taga Cebu. Pa-shoutout po sa Lirios family from Cubao, Quezon City, especially to my beloved husband Danny Onching Lirios. I love you Daddy Onching. Excuse me po. Ano tawag sa ganun yung nag-burp? Kumain kasi ako bago ako mag-live, totoo lang. Sarap ng ulam namin eh. Gulay, meron kaming gulay na upo. Anong luto yun, babe?
Upo na may sardinas. Ginisa. Tapos meron kaming tuyo na fresh. Tapos meron din tayong ano pong mga sidings? May kamote rin kami. May fried kamote kami. Sarap. Anyway, pa-shoutout po sa kapatid ko dyan, sa asawa ko at sa anak ko dyan sa Fortune Marikina from Sheila Moreno Dig. Hello po sa inyo. Tito Sunny Lumibaw is watching all the way from Taiwan. Hello. Si Tito Sunny. Lisa Barbacena Asuncion is watching. Ayan. Meron ka bang pa-shoutout dyan, Tito Sunny, sa mga minamahal mo? Maraming minamahal. Ayan. Baka nanonood yung isa. Yari. Anyway. Ayan. Sa mga gusto magpa-shoutout, live po si Papa Dudut ngayon sa Facebook ng Barangay LS. Pwede po kayo magpa-shoutout. At iparating po natin ang inyong mga pa-hi hello. Si Connie Vivek Meseyas, sarap pakinggan ng voice mo, Papa Dudut, from Connie. Salamat po sa panonood. Ulam namin, sabi ni Angelica Patricola, ay ginataang gulay, kalabasa, sitaw with dried fish at pork tocino. Sarap! Nagutom na kayo, no? Nakakagutom yung mga pinag-uusapan natin. Si Charles Austria is watching right now. Bakit daw may echo? Ayun, yun ang sinasabi ko, no? Babanggitin po ninyo kung may napapansin po kayong kakaiba. Tulad niya, may echo pala, no? Di, alam ko, i-adjust natin ng konti. Kasi may monitor tayo dito. O yan, wala nang echo. Yun, may nagko-comment na may echo, may ganun. Check ko lang kung maganda pa rin. Alam ko, i-adjust natin ng konti. Yun, wala nang echo. Don Lorenzo is watching. Maraming salamat po. Ginasang upo, wow, sure up, sabi ni Bel Adriano Resurrection. Ang alam ko kay Bel, may pinapa-shoutout sa akin to, may pinapa-video greet. Kaya lang, nakasando na ako kahapon. Kaya hindi ko pinapansin. Sabi ko, nakasando na ako. Dahil nanonood ka na ngayon, i-shoutout ko na. Sige. Lodi, pa-video greet naman. Eto. Birthday niya today, nasa Taiwan siya. Gusto niya batiin mo siya. Ang maganda, mabait at sexing si Rosetti Azuela. Hindi pala, Rosette. Ayan. Ulitin ko take 2. Happy birthday, nasa Taiwan ngayon. Ang maganda, mabait at sexing si Rosette Azuela. Happy birthday sa kanya. Ayan Rosette, happy birthday. And kay Zin Alan Ulamit, happy birthday. Ito yung napakagaling na Zumba instructor. Wala na akong utang sa iyo, Bel, Hindi, mamaya, i-video natin yan. Oo. Balik tayo dun sa ating mga shoutout. Pag may napapansin ko kayong kakaiba sa broadcast natin, lumabo, pumangit. Halimbawa, pumangit yung nagsasalita. Wala na tayong magagawa dyan. Oo. Sabihin nyo ho agad. Patricia Ann Yuson from Rose Diaz, Denaga. Patay ng ilong ko. Nag-allergy na naman ako. Yan pula na ng ilong ko. Allergy yan Kailangan ko na naman ng antihistamine. Sa mga taga Polillo, Quezon, sa mga anak ko dyan, na sina Kian and JM Kapuli, Remoj Kapuli, ayan, Earl Ramos, kay Joselu na nasa Talibon ngayon. Thank you, Papa Dudut. Sabi ni Bel Adriano Resurrection, okay daw na mag-video kit ako ng nakasando. Macho man naman daw ako. Gawa komedyante ka Ayan. Okay, as of now, magpapaalam na ho ako, at maraming pong salamat sa lahat ng sumama sa live ni Papa Dudut dito po sa Facebook ng Barangay LS.
At ilang minuto lang, lilipat naman ako sa Papa Dudut dahil may konti tayong pamigay ng load dyan. Ito po ay regalo ha, regalo po ito. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, kahit man lang load, makapagbigay tayo ng regalo. Doon po sa Papa Dudut tayo. Ang gagawin nyo lang, sumilip sa Papa Dudut Facebook at i-like. At i-like din po ang Facebook ng Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Ako po ang inyong Papa Dudut. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1 Forever. Palakpakan. Palakpakan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ang pundasyon ng isang mag-asawa. Para itong salamin na nagbibigay linaw sa kanilang pagsasama na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik pa. Ikaw, kabarangay, paano mo ibabalik sa dati ang isang tiwalang minsan nang nabasag? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na panata. Para mapagtibay ang pagsasama ninyong dalawa ng iyong asawa ay kinakailangan ninyo ng pagmamahal, tiwala, pangunawa at sakripisyo. Ito ang mga bagay na sinumpaan namin ang babaeng aking nakaisang dibdib na pareho naming pinanghawakan, lalo na noong nakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Gabriel, 35 years old mula sa Tuguegarao. Bago ko nakapagpatayo ng sarili kong negosyo ay dati po akong service crew. Sa trabaho kong yon ay doon ko nakilala si Monet na nagtatrabaho naman sa isang salon na katapat lang ng fast food na aking pinapasukan. Naging suki naman si Monet dahil kada umaga bago siya pumasok sa trabaho ay lagi siyang bumibili ng kape. Hindi raw kasi pwedeng magsimula ang araw niya ng walang kape, Papa Dudut. Sa araw-araw naming pagkikita mula sa mga simpleng batian at kumustahan ay nakabuo kami ng closeness hanggang sa unti-unti ay nauwi ito sa isang matamis na pag-iibigan. Hindi naman mahirap ibigin si Monet, Papa Dudut, dahil sa kanyang pagiging masiyahin at maalaga. Kahit nga sa mga simpleng bagay ay ramdam ko ang kanyang malasakit hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga tao, Papa Dudut. Ang pag-iibigan naming yon ay tumagal ng 5 taon hanggang sa hindi inaasahan ay nakatanggap kami ng isang magandang biyaya na dulot ng aming pagmamahalan. Atsara? Oo, yun nga. Pipinan na inatsara. Yun yung gusto ko ngayon. Ang lala mo namang mag-crave. Bakit? Naglilihi ka ba? Daig mo pa buntis ah. Paano kung buntis nga ako? Sus, paano ka naman mabubuntis? Teka ha. Monet, buntis ka ba? Uy, Monet, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag buntis ba ako, anong gagawin mo? Katulad ka rin ba ng ibang lalaki dyan na duwag? Yung sweet sa una pero kapag nakadisgrasya, tinatakbuhan na yung responsibilidad nila? Siyempre hindi. Hindi ako ganun. Kahit mabuntis ka pa, hindi kita tatalikuran. Hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Mabuti naman. Dapat lang. Pero hindi ka naman buntis, di ba? Buntis ako, Gabriel. Ha? Monet, hindi nga. Totoo ba? Buntis ka nga. Oo nga. Paulit-ulit. Sandali lang.
Paano? Ha? Sinasabi mo bang magiging tatay na ako? Magkakaanak na tayo? O sige, lakasan mo pa para marinig tayo ng mga tao, para pagchismisan nila tayo. Pagchismisan nila tayo, wala akong pake. Ang mahalaga sa akin, magkakaroon na tayo ng anak. Yes! Woo! Gabriel! Magandang gabi, Monet. Talagang nagbihis ka talaga para sa gabing to, ha? Siyempre naman. Nagdala rin ako ng makakain, oh. Heto, pansit. Salamat. Teka, mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Busy yung kapatid ko sa trabaho eh. Hindi niya ako masasamahan ngayon. Tapos si tatay, alam mo namang hindi makakapunta yun kasi bedridden na. Pwede ba yun? Mamamanhikan ka ng mag-isa ka lang? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang mahalaga, nandito ako para ipakita sa mama mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Halika na, pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ni Mama. Sige. Ma, nandito na po si Gabriel. Magandang gabi po, Tita Imelda. Magandang gabi rin. Mag-isa ka lang? Opo nasa trabaho po yung kapatid ko. Gustuhin man niya, hindi na po niya ako masasamahan ngayon. Ganun ba? Siya sige, maupo ka muna. Salamat po. Maiwan ko na po muna kayo, ha. Ihahanda ko lang yung dalang pagkain ni Gabriel. Nasabi sa akin ni Monet kung bakit ka na pa rito. Sigurado ka na ba talaga riyan sa desisyon niyong dalawa? Opo, pakakasalan ko po ang anak niyo. Kung yun ay pahihintulutan niyo po ako. Sa totoo lang, nung una, hindi ako pabor sa pinaplano niyong dalawa. Wala kayong ipon at kung tutuusin, hindi pa kayo tuluyang nakatatayo sa mga sarili niyong mga paa. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis na si Monet at wala nang ibang direksyon na dapat patunguhan yung pagsasama niyo kundi sa simbahan na. Kung ganun, pumapahayag po kayo na ikasal na kaming dalawa? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman akong magagawa. Buntis na si Monet. Pero sa isang kondisyon, Gabriel. Sige po, ano po yun? Wag na wag mong lolokohin ang anak ko. Alagaan at mahalin mo siya, katulad ng ginagawa namin sa kanya. Pangako po. Ano man ang mangyari, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko siya lolokohin, kundi paglilingkuran ko siya hanggang sa tumanda kami. At dahil nga sa pagkakaroon namin ng sariling pamilya ay napagtanto ni Monet na hindi sapat ang pagiging service crew at hairstylist niya para maibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Kaya naman ang ginawa nito ay naghanap siya ng ibang trabaho. Noong tumungtong sa 2 taon, ang anak namin ay naisipan niyang mag-apply sa BPO at mapalad naman siyang nakapasok bilang customer service representative. Papa Dudut, aminado ako na malaki ang naitulong ng bagong trabaho ni Monet sa buhay namin. Hindi man maganda sa pakiramdam na mas malaki ang kinikita ng asawa ko kumpara sa akin ay malaki pa rin ang pasasalamat ko na dahil sa kanya ay natutustusan namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Ang hindi lang magandang aspeto sa trabaho niyang yon ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nasa Maynila ang trabaho nito. Noong nakapag-ipon ay binigyan ako ni Monet ng puhunan para maipatayo ko na ang negosyo na matagal ko nang inaasam. Isang pansiteria. Mula sa pagiging fast food crew ay unti-unti kong natutunan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo. Mula sa pakikitungo sa mga supplier, pagbuo ng menu,
hanggang sa pag-aasikaso ng mga customers. Magkalayo man kami ni Monet ay kinakailangan naming tiisin ang pagkamis namin sa isa't isa para sa kinabukasan ng anak namin, Papa Dudut. Noon ay mas sinubok ang tatag naming mag-asawa pagsapit ng taong 2020. Nakauwi na kaya si Monet? Matawagan nga ulit. Hello? Gabriel? Oh, Monet. Mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga nag-uunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, iilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Ala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Ganun na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Monet, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya. Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-iingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka Monet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha? Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Malagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? Oh, sige. Bye-bye. Bye. At dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Monet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Monet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Monet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman.
Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga rekados na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, nalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya ay naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagyaw na dun. Pero sabi mo, kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin. Pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan ha. Bakit pa rin ang pakyat yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel? Pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na. May tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Sige. Pati ikaw na rin ha?
Hello, Gabriel? Kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Munit. Ano? Uy, yun na nga ba yung sinasabi ko eh. Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Eh, kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Eh, ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako. Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako. Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat dyan eh? Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin eh. Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa eh. Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko, babalik na ako sa trabaho. Sige, Monet. Ikaw, mag-iingat ka rin dyan ha. Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniiwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudod simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022, ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito. Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero papadudod sa halip na si Monet ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Ito na yata yung apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha? Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako. Sorry, namali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monet eh. Ito nga yung apartment ni Monet. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali. Dito nakatira si Monet? Oo. Monet!
May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tugigaraw kaya kami na mismo yung bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yon? Si Leandro, katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi may nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Munit? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel, sandali lang. Nasaan siya, ha? Monet, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman, huminahon ka, naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanyang totoo, Monet. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga makialam dito. Nagsasama na kami ni Monet. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro, tama na please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog. Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba. At higit sa lahat ay ayokong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit,
Kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay, noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin. At sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria, ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Tayo magiging ganito. Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan? Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? Gusto ko namang ipaalam sa iyo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa iyo, Monet. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit, Monet? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha?
Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo, Monet, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi, Monet. Hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yon? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo, kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon, mapatawad mo lang ako. Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige, Monet. Gawin mo. Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero papadudot, kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tignan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa. Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, papadudot. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, papadudot. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel. Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. Ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo? Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman, araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan? Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa iyo.
Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati. Basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo. Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet. Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko. Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.